Bago ang paglalang ng mundo, bago pa nagsimula ang pagbibilang ng panahon, merong malalim na katahimikan, isang hiwagang nakatago sa kadiliman. Binibigyan tayo ng Biblia ng mga pahiwatig tungkol sa panahong iyon na halos walang nakakapansin. Naipaisip mo na ba kung ano ang umiiral bago sabihin ng Diyos magkaroon ng liwanag? Ano ang nangyayari sa walang lamang iyon na puno ng pag-asam habang ang Espiritu ng Diyos ay lumulutang sa ibabaw ng tubig? Ngayon ay matutuklasan mo ang mga lihim na maaaring magbago ng iyong pananaw sa Genesis at sa mismong paglalang ng sangkatauhan. Manatili hanggang sa dulo dahil bawat detalye ay magbubunyag ng bago. At sa huling bahagi, mauunawaan mo ang isang katotohanang maaaring makapagpabago ng iyong pananampalataya ng makapangyarihan. Mag-subscribe ka na at pindutin ang like upang mas maraming tao ang makakatanggap ng mensaheng ito. Dahil ang ating ibubunyag ay tunay na kamangha-mangha bago ang paglalang. Nang wala pang panahon at ang universo ay isa lamang malalim na katahimikan, ang Biblia ay nagbubunyag ng mga hiwagang kakaunti lamang ang naglalakas loob na tuklasin. Isipin mo ang isang kawalan na natatakpan ng dilim, naghihintay lamang sa isang salita ng Diyos upang ang lahat ay dumating sa pag-iral. Ang banal na espiritu ay lumulutang sa ibabaw ng tubig na parabang nagbabantay sa isang hiwagang handa ng ipahayag. At ang tanong ay, ano ang umiiral bago ang liwanag? Maghanda ka dahil ang matutuklasan mo ngayon ay hindi lamang kasaysayang biblikal, kundi isang pahayag na makapagpapalakas ng iyong pananampalataya. Mag-subscribe ka na at pindutin ang like dahil ang kaalamang ito ay kailangang makarating sa mas maraming buhay. Sa simula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngunit ang unang tanawin ay hindi kaayusan ni buhay, kundi isang kailaliman na madilim at walang hugis. Ang dilim ay bumabalot sa lahat na tila isang belo ng hiwaga, at sa tanawing iyon, ang Espiritu ng Diyos ay lumulutang, naghihintay sa utos ng manlalalang. Ito ang sandali bago ang buhay, ang oras na ang langit at lupa ay wala pang layunin, ngunit handa ng tumanggap ng banal na utos. At sa puntong iyon ipinapakita sa atin ng Biblia na walang nangyayari ng aksidente, maging ang unang kaguluhan ay bahagi ng isang ganap na plano. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa isang iglap, ang kawalan ay nabahira ng maningning na liwanag. Ang liwanag ay bumiyak sa dilim bilang tanda na ang manlalalang ay nagsimula na ng kanyang dakilang gawain. Hindi lamang ito pisikal na liwanag, kundi isang espiritual na sagisag ng paghihiwalay ng mabuti at masama ng tagumpay ng kaayusan laban sa kaguluhan. Ang unang liwanag na iyon ay nagpapatunay na laging may kapangyarihan ng Diyos na gawing pag-asa ang kadiliman at walang gabi na napakalalim na hindi niya kayang liwanagan. Naunawaan mo ba ang lalim nito? Hanggang ngayon, bawat sinag ng araw ay nagpapaalala na mayroong Diyos na nagbigay buhay sa imposible. Sa ikalawang hakbang ng paglalang, inihiwalay ng Diyos ang mga tubig, nagtatalaga ng ganap na hangganan sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga tubig na nasa itaas ay nanatiling nakasuspinde, at ang mga nasa ibaba ay nagsama-sama upang maging dagat. Ang gawaing ito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Ipinakita ng Diyos na may kapangyarihan siyang maglagay ng kaayusan kung saan mayroong kaguluhan. Ilang beses ka na bang nakaramdam na ikaw ay napapalibutan ng mga tubig ng kawalang katiyakan? Dito itinuturo ng manlalalang na sa isang utos lamang, kaya niyang ihiwalay ang dapat mahiwalay at ayusin ang pinakamalalim na kaguluhan. Sa ikatlong araw, mula sa gitna ng tubig ay lumitaw ang tuyong lupa. Mga bundok, kapatagan at lambak ay umangat bilang entablado ng pinakadakilang kasaysayan, ang kasaysayan ng buhay. At sa lupang iyon, pinatubo ng Diyos ang lahat ng uri ng halaman, mga buto at punong namumunga. Ito ang simula ng kasaganaan, ang pangako ng panustos at pagbabagong buhay. Tandaan mo, bago palikhain ng tao, inihanda na ng Diyos ang lahat ng kailangan. Ipinapakita nito
na palaging nauuna ang Panginoon na ihanda ang kapaligiran bago niya ilagay doon ang kanyang pinakamamahal na nilalang. Sa iyong sariling buhay, napansin mo na ba kung paanong inihahanda ng Diyos ang daan bago ka pa man makarating? Sa ika-4 na araw, pinalamutian ang kalangitan ng araw, buwan at mga bituin. Ang araw ay nagbigay liwanag upang pamahalaan ng araw, nagdadala ng init at lakas, habang ang buwan ay nagbigay liwanag sa gabi, minamarkahan ng siklo ng buhay. At ang mga bituin na di mabilang at tahimik ay naging mga saksi ng kadakilaan ng manlalalang. Ang gawaing ito ay hindi lamang kosmiko. Ito ay isang mensahe para sa atin. Bawat siklo ay may layunin, bawat panahon ay may saysay. Kung ang araw at buwan ay alam kung kailan magniningning, natiyak na may tamang panahon din ang Diyos para sa bawat yugto ng ating buhay. Sa ika-5 araw, pinuno ng Diyos ang mga dagat ng sari-saring isda mula sa maliliit na kumpol hanggang sa dambuhalang nilalang na lampas sa imahinasyon. Sa himpapawid, nagsimulang lumipad ang mga ibon sa iba't ibang anyo. Pinupuno ang mundo ng awit at galaw. Isang araw ng kasaganaan at kagalakan kung saan ang buhay ay dumami ng sagana. Bawat detalye ay nagpapatunay na hindi lumilikha ang Diyos ng anumang kalahati. Siya ay Diyos ng iba't ibang anyo, kagandahan at kapuspusan. Kung ang paglalang ng mga hayop ay nagpapakita na ng kanyang dakilang kaluwalhatian, isipin mo kung ano pa ang susunod ng nilalangin niya ang tao. Sa ika-6 na araw, napuno ang lupa ng iba't ibang uri ng hayop, mga mararangyang leon, mabilis na kabayo, maliliit na insekto at marurupok na ibon. Bawat nilalang ay hinubog na may natatanging katangian, nagpapakita ng kasaganaan ng isip ng manlalalang. Ngunit sa rurok ng paglalang, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Mula sa alabok ng lupa, binigyang buhay niya si Adan, at pagkatapos ay nilalang si Eva bilang kasama. Sa gawaing ito, hindi lamang siya lumikha, kundi ibinahagi niya ang kanyang sariling hininga, ang kanyang diwa, at ipinagkatiwala niya sa tao ang pangangalaga sa lupa. Ipinakita ng manlalalang na tayo ay higit pa sa bahagi ng kalikasan. Tayo ay tagapagdala ng kanyang wangis at tinawag para sa isang malapit na relasyon sa kanya. At sa loob ng 6 na araw, ang universo ay tumigil sa pagiging kawalan at naging entablado ng pinakadakilang kasaysayang naitala, ang pagpapakita ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Bawat detalye ng paglalang ay nagtuturo sa isang Diyos na hindi lamang lumalang, kundi nagplano ng may ganap na kahusayan. At kung inorganisa niya ang buong kosmos ng may ganoong pag-iingat, gaano pa kaya ang kanyang gagawin upang ayusin din ang iyong buhay? Ito ang mensahe ng paglalang. Walang aksidente, lahat ay may layunin. Nagustuhan mo ba ang paglalakbay na ito sa kasulatan? Kaya pindutin ang like, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang maunawaan ang pag-aaruga ng Diyos mula pa sa simula. At mag-subscribe upang hindi mo ma-miss ang mga susunod na pahayag. Manatili hanggang sa dulo ng bawat nilalaman, dahil bawat video ay magiging isang bagong pagkakataon upang palakasin ang iyong pananampalataya at mapalapit sa banal na plano. Hanggang sa muli, at naway ang liwanag na nagningning sa simula ay siya ring magbigay liwanag sa iyong buhay ngayon.